Yo, what's up mga kapulito? Genix Moto. May dayo na naman tayo ito. All the way from Valenzuela, pero ang tunay na hometown dito lang sa Tarlac. Taga Tarlac lang talaga yan, pero nagtatrabaho sa Valenzuela. So ang biyahe ng kanyang motor ay palaging pagod. Every kailan ka ba nagbabiyahe ng Tarlac, Valenzuela? Every week. Every week. So yung karga niya is almost 3 years. Nagkasira na siya mga kapulito. So, eto, nabuksan na. Hindi ko inabutan. Sobrang puyat ko. Galing na Baliches kahapon. Medyo na late ako nang dating. So, araw pa. Hindi gabi ngayon ha. Hindi gabi. Araw ngayon. So, ito yung sinet natin noon na 4B na gold na TSMP. So, reveal ko na. Yan. So, shoutout muna natin. Ito, gawa rin natin yan. M3. Taga Tarlac yan si Sir. Tarlac yan. Dito lang yan. Taga saan kasi Sir? Aguso. Oh, Aguso. Tune up lang. Ito, everyday nakatambay ito. 200cc yan. Yan, Tarlac lang din. Taga saan kasi? San Vicente, oh, di ba? Flex na natin yung mga taga Tarlac. Kasi puro dayo lang yan na flex. So, dito tayo. Ito nga pala i-pick up natin sa San Fernando, Pampanga. Kaya pina-pick up na ni Sir kasi ayaw na umandar. Yung mga bagong-bagong gawa, oh. Oh, di ba? So, ito na yung pinaka naging problema niya. Kaya na ito naibuksan after almost 3 years. Pero tingnan nyo yung bore. 4 valve 218cc. Parang di nagamit. Piston ring, ayan. May konting siwang. Ayan, pero okay lang daw yan kasi budget meal. Ganyan talaga, hindi natin makokontrol yung customer kung ano yung gusto niya. Hindi naman natin pwedeng pilitin na palitan. Kasi kung hanggang doon lang yung budget, eh hanggang doon lang, di ba? So yung head niya, ito. No sabog, brown. Nalinisan na kasi dahil na late ako. Yung valve packet niya is yung dati pa rin, valve pangit pa rin. So ito kung mapapansin nyo, meron siyang tukod. Tumama ito last time dahil yung nakalagay noon na timing gears yung dalawahan lang na tornilyo na 3mm. Ngayon bumitaw yon, natanggal yung mga tornilyo, is nawala sa timing. Buti na lang, ganun lang ang inaabot. Nasuntok ng isang beses pero okay pa. So ito pa rin yung valve na yun, nilagay natin noon. Camshaft, pinarigrind natin noon. Aux pa rin. Wala pa rin issue. Yan. So, nung binuksan naman nito nila boys is wala naman tagas yan. Pero ano yan, tutok all the way. Walang ano yan, walang gasket. Paper gasket, wala. Diretso gasket maker at saka palaman. Ayan, palaman niya. CSRK na crank niya noon pa is okay pa naman. Wala pang alog, so pwede pa yan. Iwas gastos. Mga cam bearing, all goods pa naman. Wala pang alog, so hindi natin papaltan yan. Pag may alog na lang, dun pinapaltan pag naispatan. Rocker arm, all goods pa naman. Wala pa namang alog, so ayos pa yan. Itong isa, okay pa. Piston ring, okay pa naman. Siguro itong packet niya, walang sign ng overheat. Itong packet niya, baguhin na lang natin. Kasi meron na tayong machine ngayon. Dati kasi valve pangit. Pinapacket ko, kulang. Tapos minanumano ko lang noon. So ito na yung issue mga kapulido. Ayan, bali yung dalawang intake niya is napungpong na. Normal yan sa katagalan. Ayan. So malayo-layo pa naman to. Nakita ko na to last month pa. Tapos sinabi ko sa kanya, mag-ready ka na ng gamit, i-refresh na natin. So medyo napungpong na, pero malayo pa naman kasi hindi pa yan maabutan. So nagamit pa niya ng 1 month dyan. Nakailang balik pa ng Valenzuela. So nag-clearance kami, na-check ko na to.
Mag-ready ka na ng pyesa kako. Makapal-kapal pa naman. Pero pungpong na. Kaya ang nangyayari is naglalagitik na siya. Standard na pyesa niya yan ha. Walang palit. Pero yung exhaust is okay pa naman. Yan. So may ready na ring pyesa pero hindi mo napapalitan. Kasi okay pa naman yan. Yan yung standard niyang valvula. So ibig sabihin mas matibay yung stock. Yung exhaust mga kapulido no. Hindi sila pareho ng quality. Sa kanyang tappet screw, exhaust, halos okay pa. May konti lang pero may ready ng bago. Itong intake, yan ang madadali kasi sira nga yung valve. Sulit na, almost 3 years. So binlog natin to noon, sana naalala nyo mga kapulido. Ayan. So maglalagitik na talaga yan kasi pungpong at agalan. Next, ito na yung valve na dala niya. Nakabili siya ng valve. Ayan. So kailangan i-customize to kasi 100mm to. Ika-cut natin, tapos sasalang natin doon sa torno. Lalagyan natin ng kanal para sa kanyang valve lock. Yan, blank yan So kukuha na natin ang sukat yung dati niya. Tapos tawag doon? Bala kayo dyan, sige. So medyo nag-open carb siya So yun ang resulta. So wala naman daw usok. So okay, sige yun pa rin. Nag-ready rin siya para sa exhaust. Ang problema is okay pa naman daw yung exhaust. Kaya huwag na nating palitan. Ito yung exhaust ito pala yung exhaust. Yung intake pala yung papalitan. Ito yung intake 26 23, 26 kasi yan. Ito pala ang nalaglag. Next is bagong gawa to Almost isang linggo. Brand new. Sa Fernando, Pampanga, malapit siya kay Weds. Kaya yung brand na ginamit is yung Scion niya. So, iset lang natin yan. Reset. Next is pinayuhan ko na rin siya. Si Asia naggaganyan din almost 4 years. Nung kay Asia kasi second hand ko nagamit. Tapos nagamit ko rin. Doon palang nagganyan. So pinayuhan ko siya. Ang ginawa ko is mag valve shims kako. So nakabili siya ng valve shims. Ewan ko kung matibay. Kasi gumamit din ako mumurahin. Medyo nasira kagad. So ang ginawa ko, nag-NTRT ako. Ayan yung valve shims po. Yan yung tinatawag na valve shims. Para sa mga Diracar arm. Dito lang na Raider ito meron siyang butas. Yung pang Raider wala. So yung valve shims is papasok sa ulo para kung magkakaroon man ng pagkasira is ito ang masira. Hindi ang valve. Yun. Abang-abang lang mga kapulido. Same settings pa rin. Walang paper, walang head. So walang problema doon. Basta importante hindi siya tumagas. So kita nila kanina wala naman tagas Sayang hindi lang ako umabot kasi sigurado mabibideo sa akin yan pag malinis. Lagay muna natin itong lock. Medyo mahirap to Mas okay yung parang pa-G. Yung pa-G. Pero G. Yung pa-G, ikutin mo lang Yan. Yung sa lock kailangan sigurado ka dyan. Right. So na-repacket na yan, pogi na. Hindi na siya mano-mano. Nilagyan natin ang pangalan para malaman kapag ka nasa bugang kung saan galing. Dito po, para iwasan. So pwede natin isalpak. Grasahan na naman ang kamay. So mamaya, gawin natin to. Ayan. Turo ko, minsan kasi mahirap kasi tanggalin kapag ka naribaba na ang kanyang ano. So lagay ko muna yung black. Wait lang.
Hands-on kasi tayo dyan sa paggawa. Palaman, siyempre, unang chain guide pala, napalitan na. Dito ni JR, nakabilis sa kabila. Ubus talaga ako. Yung dati niya, ayaw pa sanang palitan. Para makatipid, pero ito kasing ginamit namin nung nilagay is yung stock pa to, original pa. Pero kasi may hukay na, ayan, no? Kaya 3 years na daw to. 59 whole stock pa lang mo eh. Mabalinpay! Tulak lang natin. Pause mo muna. Paki-pause muna para to make dalo. Yan, so gasket maker to gasket maker lang yan mga kapulido. So wala namang problema dyan, basta alam mong itama ang pagkakagawa ng gasket maker para hindi siya tumagas. At saka hindi siya bumara doon sa oil pan. So almost lahat ng ganitong gawa is wala talaga kaming gasket maker. Una, sa presyon makukuha mo, kung branded naman ang gasket maker mo, sure na hindi yan tatagas basta maayos ang pagkakalagay. Tapos makakatipid si customer kesa papatabasan. Tapos ang kagandahan din is hindi nang move yung head tsaka block papasok. Kasi kapag kadalasan yung papel, lalo yung iba local or yung MTRT, medyo makapal yung base gasket. Sa tagal ng panahon, pag nag-init is nako-compress yung head, yung gasket, nako-compress yung paper gasket, nag-iiba yung compression ratio. So mas okay kami sa wala lahat. Kapag ka wala lahat yan, metal to metal contact, hindi yan gagalaw, hindi magbabago ang presyon. Itong kay safe, eto tarlak lang to ha. Malinis naman, walang tagas. Yun, tabutso ng alawang, pero malinis. Yan 199cc, dito lang yan sa Tarlac. Tutok all the way. Walang gasket na papel. Alam naman ng mga veterans tsaka karerista yan na hindi kami gumagamit ng papel. Pero hindi kami kumakarera. So tuloy lang. Ito pala, turo na natin. So kapag kaganda yung valve base, hindi mo talaga mahuhugot. Original pa to, yung valve pa rin niya noon. Parang si Asia nagkaganda rin, kaya nagpalit na rin ako ng valve eh. So hindi mo yan mahugot dahil babangga ribaba. Kasi kapag ka naribaba siya, yung ulo ng valve is kumapal. So wag mong pipilitin yan mga kapulido, kasi mawawasak ang yung valve seal. Tapos yung valve guide magkakaroon ng damage. Wag mong pilitin yan. So ang gagawin natin dyan is i-grind muna natin ng pamport. Kabilaan yan, hindi na alis. One hand na naman. Ayaw mo ba mabunot? Sa kabila, mahugot yan kasi wala naman siyang ribaba. Ayun tumagos agad pero yung valve seal niya, palitin niya. Ito pa yung dati niya Alright. Hugot agad. Ganda ng sunog brown. So ito pa rin gagamitin para original pa rin. Dash yung intake. Ito na. Yung nabili niya. Yung isang exhaust, hugutin natin. Ayun, umatras naman kaagad. Alright. Ito lang intake, papakita ko. Yan, so ito gagawin natin. Babanatan natin ng portong Gedli para yung ribaba is matanggal. Tatapon na rin naman ng itong valve na to. Ingat lang dito, tumatalsik sa mata. Unahin na natin itong isa. Papaikutin lang natin yung valve. Yan, iniikot yung valve yan. Iniikot ko sa dito sa kabilang daliri para numipis.
So may mga valve talagang ganyan yung nagre-rebaba. Minsan kahit bago pa. Hindi naman matigas ang valve spring. Hindi matigas yung valve spring. Pero nagganyan, ibig sabihin yung valvula na may problema. So magti 3 years sulit na to mga kapulido. Yan, try na natin hugutin. Hop, di pa rin lumabas. Konti pa. Nag-auto adjust yung pampus. Ayaw pa rin lumabas. Rebaba. Ayaw pa rin. Ayun. Yan, lumabas. Ayan o. Yan. So, eto yan o. Medyo malayo pa rin naman siya. Kaya hindi pa yan mapapasabog. Malayo pa. So, kalso pa rin yung valve block. Kaya hindi pa yan mahugot. Buti na lang kami dito kapag ka nagki-clearance, nasisilip. May mga iba kasi ako nakikita hindi nasisilip. Tumatakas ng valve block. Awit gar, malala. So yung isa naman mga kapulido, yung cellphone holder ko, kailangan ina-adjust pa siya. Ay. Yan, actual po yan para makita nyo. Pwede rin ganyan. Automatic naman iikot yan eh. Try. Ayun, ugot. Madali itong isa, pero ginamitan natin ng ibang way eh. So ayan na. Huwag nyo pepersahin kasi madadanyas ang inyong valve guide. Alright. So mamaya pakita ko naman kung paano tayo gagawa ng dalawang valvula para dito. Kasi iba yung speed, iba yung sukat niya. Dito Jericho. Obya. Kasi 5mm yan. 5mm yan. Dumikit? Ay, hindi no. Hindi siya. Okay. So, 26. Yan. So, kung titingnan nyo yan, hindi naman pareho yan yung nabibili. So, ang gagawin natin, isasalang natin to dun sa torno natin. Tapos, lalagyan muna natin ng kanal yan. Machinist. So, ako na rin ang gagawa doon. Yakang-yaka ko naman yan mga kapulido. Basic. Kunwari, pulido. Papunta tayo doon, sabihan ko na ng marka para yun ang babanatan natin sa ating torno. Alright, dito na tayo sa aking opisina mga kapulido. Ito yung mga machinist works, pero kaya natin pasukan yan. So, ayan. Torno gamit ko. Medyo crucial na itong mga ganitong bagay. So, ayan na. So, ayun yung valve. Nagtorno tayo para makuha yung... Ay, kunin ko muna. Ito, para makuha yung ano. Pero nagpasobra ako para kung sakaling magkaroon ng rebaba mahaba yung clearance. So, nagpasobra lang naman ako ng 0.5. Okay, hirap pagsamahin.
Yan. So, yan siya niyan. Hirap. Focus mo, Gar. Yan. So, hindi ko naman nilakihan katulad ng original kasi para walang galaw. Yan. So, dito na tayo magkakat niyan para detailed. Ito na yung cut natin. Ito yung bahay ng valve block. So, para malaman mo kung okay na ba ang hinukay mo, ilagay mo yung valve block. Ayan, lapat siya. O, diba? Pag medyo nakausli ng ganyan yan, meron siya siwang, hindi pa siya pwede, syempre. O, yan. Totally lock na yan. So, hindi ko na kailangan yung sobrang lalim pa para lang mag-lock siya. So, mas matibay pa yung valve niya. Hindi siya ganun kalalim katulad ng standard. Pero wala naman problema kung kukuhanin mo yung parehong-parehong ganito. Yan. Wala naman problema. Pero trip ko yan. Wala naman problema. Ganyan din yung kay Asia. So, ikakat ko na lang to. Tapos, salang ko na tong isa. Ayan yung isa. Salang ko dyan. O, ganyan lang siya niyan. Start natin. Cut natin na. So, ganyan lang siya. Ubusin ko lang siya. Hanggang maputol. Yan. Ubusin ko lang yan. Hanggang maputol siya. So, hindi kaya isang kamay, no? Cut ko lang. Pakita ko lang yung final. Alright, done. So, inaasinta na yung mga valves. Alright. Tapos na yung trabaho ko. So, yung head niyan is refresh na lang. Palit valve seal. Ayan, nakatanggal na. Tapos, itong bagong valve, no? Uy, swabing mga, oh yun, oh. Swabing mga kapulido. Oh, di ba? Bago. Ito, inaasinta na. Palitan na rin siguro natin to. Palitan na natin itong exhaust mo. Matalim na rin. Kompleto naman eh. Paano ba yan? Bagay. Natalim na rin eh. Sa asinta. Gusto mo ba to? Decision mo. Pwede pa naman. Para ilagay na rin natin yung isa. Para bago na lahat. Tabi mo na lang yung ano, yung dati. Saan yung valves? Ito, pizza. Oh, wala na laman. Hindi ako naabutan. Game, sige. So, baguhin na rin natin. Gagawin na rin natin ang... Saan yung dating valves? Yung dati. Ay, yung dati. Tabi mo na lang yung dati pala. Or emergency lang. So, ibago na natin lahat. Para bago na lahat. So, balik tayo din sa aking tornuhan. Yung exhaust naman ang aking gagawin. So, tama, may abuhin na natin. Alright, update tayo mga kapulito. Bali, ayan, buo na. Ayan, kung makikita niyo yung mga shims, ayun. Ayan yung trabaho po ng shims. Para, ang shims ang tutukod sa tappet screw. So, kung magkakaroon ng kasiraan, ang mangyayari is yung masisira ang shims lang. Yan, apat yan. So, yung mga dating piyesang goods pa is yun pa rin ang ginamit. Depende sa desisyon ng may-ari. So, hindi ko siya mapipilit kahit gusto kong gawing bago. Ha? Yan, yung regrind cam natin noon. Ayan na, okay. So, yan, tappet screw na lang yan. Kung magkakaroon man ng issue nyan to, is tappet screw na lang or yung shims lang. Madaling palitan mga kapulito. So, ang trabaho ng shims is tatakpan niyo yung ulo ng valvula para hindi siya mabog-bog. Tulad nito. So, magkakaroon siya ng cup. Shim cup.
valve ni El Gastos eh. So ayan, same settings lang, same profiles. Bali, kuha lang tayo ng bagong timing ngayon. At kumustahin yung chain kung okay pa. Tapos buhay na. Right. So, ganito tuturo ako kung paano mag-gasket maker ng walang problema. Hindi magkakaproblema. So, yan, paano yung paglagay natin ng gasket maker para sure na hindi babarahan yung mga butas. Importante yan. So, yan, tinuturo ko rin sa mga boys yan. Sobrang importante. At saka, ilang taon ko nang ginagawa to, eh, wala naman talagang problema na wala siyang paper gasket or head gasket. So, ang experience lang naman is marami na tayo niyan. So, kailangan may manipis lang yung paggagasket dito. Tapos maayos. So, madumi kapag kakinalas. Pero kapag ibubuhin mo, eh malinis siya. Kailangan manipis lang siya. Tapos parehong meron. Para kahit makompress siya, hindi siya tapos kailangan tuyong-tuyo muna siya. Tuyo. Yan, mas okay yung ganyan, tap kaysa dun sa kanya-kanyang discard yan. Pero yung sa amin is ganito, manipis talaga. Manipis lang, hindi sobra-sobra. Kaya kapag nag-compress yan, hindi naman siya kakalat-kalat. Marami akong nakikita, kalat-kalat. Pero hindi bawal gumamit ng gasket maker. Kanya-kanyang discard yan, mga kapulido. Maraming mga sikat at mas magagaling na ganito rin ng paraan. Hindi porke hindi ka na gumamit ng standard parts is bawal na. Bago So yan. Tulad yan, tapos patutuyuin namin yan minimum 10 minutes. Pag tuyong-tuyo na yan, hindi yan basta-basta kakalat kapag isasarado mo o makakompress siya. Stay muna yan. Tulad nung block, ito yung tuyo na rin yan. Kanina pa to, oras na, tuyo na. So, solid na yan. At ito. So, hindi kailangan bumili ni customer dahil luma na yung karga, hindi niya kailangan bumili ng gasket dyan na metal. Hindi rin niya kailangan bumili ng papel. Dito hindi rin niya kailangan bumili kasi may gasket maker na. Sure no, ulit. Tuyo bago isara. Yan. Maya pasigawin na natin yan. Start na natin to mga kapulido. Check na natin kung dudura ang bastos. Yan. Gasolina check, okay. Kuryente. Ayun okay. Dumura ka na para masara na natin. Ayun bastos niya. Sige, takpan na yan. Bastos na. Ano masabi mo? Narinig ko yun Ano sabi niya mga kapulido? Comment down below. Kung bastos to, mas bastos to. Yan Yung gintong-ginto nun, kupas na ngayon. Ngayon yung kanyang karayom ay baso ay namatay. Nangusok breather yan.
Ay, ito pala yung tumutulo. Ito. Itong hose. Putang ina. Ito pala tumutulo siya. Kailangan may clamp siya. Para maanlipigan natin. Wait lang. Alright, ayan. Meron na siyang clamp. So, hindi natatagas ulit. Nagtulo eh. Yun o. Kaya start. Nagpawili. Hindi nagpawili. Kaya start. Wala na. Yun. Ingay. Ang ingay. Ang pagalitan tayo dito. Isa lang mga kapulido. Razor pipe. Since 1999, kobong-kobong. Oh, okay na. Salbak na yan, road test na. Alas 12 na. Siyempre, mag-overtime talaga tayo niyan kasi 4 valve yan. Uwi ka na. Datig mo na umandar. Yan. Wait, makulit nga pala minor niyan kasi yung air screen nawawala. Okay lang daw yan. Siya na daw bahala. Bili na lang daw siya. Nalaglag daw kasi. Game. Sarap. Yun na yung na-observe na yung mga bata natin ng balbula. At okay na, tahimik na ang ating ginawa ni Refresh. And medyo maingay na ang kanyang koso carb. Yung parang kalampag sounds. Let's drive natin kahit saglit lang. Yan. Mamaya na? O ngayon na? Ang lakas putik. Natakot ka sa gano'n? Nakakatuwa ka. Okay. Ay, huwag mo sabihin malakas. Mahina, mabagal, hindi pulido. Okay? Okay na? Oo, diyan nga. Hindi ka bibitinin, ikaw ang siyang mangangayaw. Pag binirit sa daan ng motor na humihiyaw, di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot, mabangis ang